Lumabas ang totoong rason sa pag-trade kay Luka, ito pala ang totoong plano ng Lakers. Grabe ang lakas na ng San Antonio. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang landscape ng NBA ay nagbago kapwa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Si Luka Doncic, isa sa nangungunang 5 player sa mundo, ay isa ng miyembro ng Los Angeles Lakers. Samantala si Anthony Davis, isang star sa kanyang sariling karapatan, ay inilipat sa Dallas Mavericks. Isang kasunduan ang nabuo noong linggo na lubos na ikinagulat ng buong liga. Ayon sa mga ulat, hindi alam ni LeBron James na mangyayari ang trade na ito. Sa katunayan, hindi rin alam ng ibang mga team na ibinebenta si Doncic. Ang malinaw dito ay iniiba na ng Lakers ang kanilang focus mula sa agarang pagsabak sa titulo patungo sa isang pangmatagalang tagumpay na maaaring tumagal ng hanggang isang dekada. Bagamat magandang balita ito para sa prangkisa ng Lakers, nagdudulot din ito ng mahahalagang tanong tungkol sa kinabukasan ni James sa team. Si James ay may player option para sa susunod na season. Maaari siyang maging isang unrestricted free agent ngayong summer o kaya naman maaari siyang magretiro bagamat tila hindi ito malamang. Ang tanong ngayon, sa biglaang pagbabago ng dynamics at sa pagdating ni Doncic bilang hindi matatawarang alpha male sa Lakerland, ay ito na kaya ang huling season ni James sa Lakers? Isinulat ni Sam Amick ng The Athletic noong linggo. Parehong ball dominant stars sina James at Doncic. Kailangan ni Doncic ng maraming touches upang maglaro sa kanyang pinakamahusay na madalas ay nagiging sagabal sa kanyang mga kakampi. Samantala, inangkop ni James ang kanyang laro upang maging isang sandata sa perimeter scoring. Ngunit tulad ng ipinakita ngayong season, mas epektibo pa rin siya kapag gumagawa ng plays para sa kanyang mga kasama. Kasalukuyang pang-apat si James sa NBA sa kabuuang assists ngayong season. Paano makukuha ni head coach JJ Redick ang pinakamahusay mula sa dalawang heliocentric stars na ito ay isang palaisipan. Isa pang tanong ay kung gaano pa kahalaga si James sa kinabukasan ng Lakers. Sa huli, hindi siya kinonsulta sa isang trade na lubos na nagbago sa direksyon ng prangkisa. Isang mas bata at mas bagong superstar ang paparating. Bukod pa rito, unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ni James na magdikta ng kanyang nais habang papalapit ang kanyang pagreretiro. Ang paparating na summer ay maaaring ang tamang pagkakataon para lisanin ni James ang Lakers. Nanalo na siya ng kampyonato kasama ang prangkisa. Natupad na rin niya ang pangarap niyang maglaro kasama ang kanyang anak na si Bronny. Ngayon, maaaring ang paglipat sa ibang team para sa isang huling pagkakataon na maghabol ng isa pang titulo ang pinakamainam na hakbang para sa lahat. Hindi na si James ang magiging tampok na star ng Los Angeles. Ang front office ay gagawa ng mga hakbang upang mapakinabangan ang panahon ni Doncic sa team, hindi ni James. At kung sakaling pumasok siya sa free agent market, tiyak na maraming team ang magiging interesado sa kanya. Nagpadala na ng malinaw na mensahe sina Rob Pelinka at Jeanie Buss. Iniwan na nila ang kasalukuyang contention timeline. Ngayon, kailangang gawin din ni James ang parehong bagay. Ano ang magiging hitsura nito ay nananatiling isang misteryo. Gayunpaman, sa loob ng 12 buwan, maaaring balikan natin ang trade na ito kay Doncic bilang ang araw kung kailan nagsimulang bumagsak ang mga domino. Si Doncic ay kwalipikadong pumirma ng 5-year $345 million supermax contract ngayong summer at ayon sa mga source ng liga na nakausap ni Tim McMahon ng ESPN, inaasahan niyang tatanggapin ang offer na yon. Gayunpaman, hindi sigurado si Harrison kung nais niyang gawin ang ganong klaseng pangmatagalang commitment, lalo na't may posibilidad na mag-opt out si Doncic sa kanyang kasalukuyang kontrata matapos ang susunod na season. May ilang natatanging aspeto sa kanyang kontrata na kailangan naming pagtuunan ng pansin, paliwanag ni Harrison. May ibang team na naghahanda upang kumbinsihin siyang lumipat, kaya darating ang panahon na siya mismo ang magpapasya kung gusto niyang manatili o hindi. May option din kami kung ipapakita namin sa kanya ang supermax deal o kung pipiliin niyang mag-opt out. Kaya kinailangan naming isaalang-alang ang lahat ng iyon. At sa tingin ko, nauna kaming kumilos bago pa magkaroon ng isang magulong summer. Matapos lumabas ang balita ng trade, matinding batikos ang natanggap ni Harrison. Hindi lang dahil ipinagpalit niya ang superstar, kundi dahil isa lamang first round pick ang nakuha ng Mavericks mula sa kasunduan. Ngunit tinatanggap niya ang posibleng kahihinatnan ng kanyang desisyon kung hindi ito magreresulta sa isang kampyonato para sa Dallas. Linawin natin, ako ang gumawa ng desisyong ito at sinusuportahan ito ni Kidd, kaya ako ang may pananagutan.
Ani ni Harrison. Hindi ako gumagawa ng desisyong nakakakaba. Lahat ng ginagawa namin ay dumadaan sa masusing pag-aaral, paulit-ulit naming nire-review at tinatalakay. Nauunawaan ko ang bigat ng desisyong ito. Ang pinakamadaling gawin ay walang gawin at siguradong pupurihin ako ng lahat kung wala akong ginawa. Pero naniniwala talaga kami rito at tanging panahon lang ang makakapagsabi kung tama ako. Sa huling balita, De'Aaron Fox ay patungo na sa San Antonio Spurs. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, nakipagkasundo ang Sacramento Kings na ipagpalit ang kanilang all-star point guard sa isang 3-team trade nitong araw. Kasama sa trade na ito si Zach LaVine ng Chicago Bulls na mapupunta sa Kings. Isasama rin ng Sacramento si Jordan McLaughlin sa San Antonio bilang bahagi ng kasunduan. Sa kapalit, makakakuha ang Kings ng CD Sissoko, 3 future first round picks at 3 future second round picks. Samantala, makukuha naman ng Bulls sina Zach Collins, Trey Jones at Kevin Huerter. Si Fox na napili bilang ikalimang overall pick ng Sacramento noong 2017, siya ay may career averages na 21.5 points, 6.1 assists, 3.9 rebounds, and 1.4 steals sa loob ng kanyang 8 season. 2 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon siya ng breakout season noong 2022-23 kung saan unang beses siyang napabilang sa All-Star at All-NBA teams. Siya rin ang kauna-unahang nakatanggap ng Clutch Player of the Year award. Pinangunahan niya ang Kings na nagtapos sa kanilang 17 taong playoff drought, ngunit natalo sila sa unang round. Ayon kay Shams Charania, sinimulan ng Kings ang trade discussions tungkol kay Fox noong Martes. Lumabas na ang Spurs ang nangungunang team sa kanyang listahan ng mga gustong puntahan at sa huli nakuha niya ang kanyang nais. Samantala, si Zach LaVine ay inilipat sa Sacramento at muling magsasama sila ni DeMar DeRozan. Si Zach ay may season averages na 24 points, 4.8 rebounds, and 4.5 assists para sa Bulls. Mas marami na siyang larong na laro ngayong season kumpara noong nakaraang taon kung saan nalimitahan siya ng foot surgery. Sa kasamaang palad, malaking bahagi ng kanyang NBA career ang mga injury. 6 na beses na siyang nagkaroon ng season-ending injuries kabilang ang ACL tear sa kanyang kaliwang tuhod noong kanyang 3 season. Kapag malusog, isa siya sa pinaka-explosive scorer sa liga sa nakalipas na 7 taon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang talento, ang kanyang Bulls ang may pinakakaunting playoff appearances sa mga team ng nabanggit na mga stars. 1 beses lang siyang nakapasok sa playoffs noong 2021-22, kung saan tinalo ng Milwaukee Bucks ang Bulls sa unang round. Ngayong season, ang Chicago ay nasa ika-10 pwesto sa Eastern Conference standings. Ang depensa at playmaking ni Zach LaVine ay naging hadlang sa kanyang pagiging ganap na superstar. Ang mga aspetong ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kanyang team sa playoffs. Dahil dito, nag-alinlangan ang ibang teams na kunin siya, lalo na sa kanyang injury history at malaking kontrata. Ngunit sinubukan ito ng Kings at malalaman natin kung kayang iangat niya ang Sacramento o kung tama ang mga nagsasabing masyadong mataas ang risk sa trade na ito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.